Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang Game 4 sa pagitan ng Barangay Nebra kung sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Buhay na buhay ang lahat ng fans sa barangay dahil naitabla na nila ang serye sa 2-2. Napakaganda, nakaka-excite at sobrang nakakakaba ang mga pangyayari sa Game 4 sa pagitan ng Gene King sa TND. Sa game na to mga ropa, hindi magkamayaw ang fans sa kupunan ng Barangay Nebra. Halos first hanggang 4th quarter, napaka-exciting kasi ng laro. Ngayon mga ropa, tatalakayin natin dito ang nakakabilib, nakakamangha na diskarte at game plan na ginamit ni Coach Team Code para itabla ang serye sa 2-2. Ito ang game breakdown at analysis Barangay Nebra on a Talk and Text Game 4. Simulan na natin to. Okay game. Dito tayo magsimula mga ropa. Sa tingin ko talaga na naging main factor kung bakit nanalo ang kupunan ng Barangay Nebra dito sa game na to. Ang player na si Stephen Holt ang isa sa main factor kung bakit nakuha ng Barangay Nebra ang panalo dito sa game 4. Himay-himay natin ang ginawa ni Stephen Holt dito mga ropa. Unang-una siya ang nakatoka dito sa pagdepensa kay Ronde Hollis Jefferson. At dito nga mga ropa, first quarter all 11 ang score at possession dito ng Talk and Text Tropang Giga. Sa possession na to ng Talk and Text mga ropa, kinuha ni RHJ ang bola at walang play na naganap dito, isolation lang, at ang bumabantay nga sa kanya dito ay si Stephen Holt. One-on-one play lang, malalaman natin dito kung sino ang mananaig, ang opensa ba ni RHJ o ang depensa ni Stephen Holt. Harap-harapan, nag-make ng moves dito si RHJ kontra kay Stephen Holt. Mintes ang tira ni RHJ dito. Maganda ang pagkakadikit dito ni Stephen Holt sa depensa kontra kay RHJ. Hindi natin masasabi na hindi lang talaga sumut ang tira ni Ronde Hollis Jefferson dito. Makikita natin na mahigpit talaga ang depensa ni Stephen Holt. Nakadikit siya dito kay Ronde Hollis Jefferson. Dito sa play na to mga ropa, masasummarize na natin yung kwento sa buong laro ni Ronde Hollis Jefferson kasi talagang na-defensahan siya dito ni Stephen Holt buong laro. Dito sa first quarter naman mga ropa, ang naging main na problema ng kupunan ng Barangay Nebra ay ang mga tira ni Calvin Optana. Nakailang 3-pointer si Calvin Optana dito sa first quarter kung kaya't hindi sila nakalayo dito sa score kontra sa Talk and Text. At the same time, nakakakuha din ng stops dito ang Talk and Text at nagli-lead sa fast break na ayaw na nangyayari ni Coach Tim Cone. Kaya ang nangyari dito, 16-14 ang score, lumamang ang Talk and Text dito sa first quarter. Sa kabilang possession naman mga ropa dito sa Barangay, nag-end up ang bola sa kamay ni Maverick Amnisi. Take note mga ropa, ang gameplay talaga ng Barangay Nebra, humahanap sila ng mismatch. At usually mga ropa, yung mismatch na yon ay nakukuha nila sa mga screens na sineset katulad dito. Nag-set ng screen dito si JDB para mag-switch yung depensa dito. At nakuha naman ni Maverick Amnisi yung gusto niyang switch dito dahil si Kelly Williams na ang bumabantay sa kanya. Dahil mismatch to mga ropa, kinapitalize si Maverick Amnisi ang pagkakataon na yan. Ang ginawa niya dito, tinirahan niya ng 3-pointer si Kelly Williams. Diretso naman pero mintes ang tira. Dahil alam ni Maverick Amnisi na mas mabilis siya kay Kelly Williams, tumakbo agad siya doon sa may ilalim at siya pa ang nakakuha ng rebound. Iwan si Kelly Williams doon sa may 3-pointer. Ang dali ng rebound na yan ni Maverick Amnisi, easy 2 points para sa kanya, basket is good. Take note mga ropa, dito sa game na to, bawat detalye napaka-importante para sa kay Coach Tim Cone at Coach Chot Reyes. Itong game 4 na to mga ropa, napaka-intense. Pinanood ko siya ng buo, talagang yung atmosphere dito sa arena ay hindi matatawaran. Bawat possession sa magkabilang kupunan ay napaka-importante para sa isa't isa. At dito nga mga ropa, Ronde Hollis Jefferson na naman ang may hawak ng bola. At again, hinamon niya ulit ang depensa dito ni Stephen Holt, 1-on-1 lang. Pero dito ang nangyari mga ropa, hindi kinaya ni Ronde Hollis Jefferson na tirahan or atakihin dito ang depensa ni Stephen Holt. Ang ginawa niya dito, nag-kick out siya ng pasa doon sa may corner 3-pointer kay Glenn Cobontin. Pero itong pasa na to ni Ronde Hollis Jefferson mga ropa, masyadong malayo at nag-lead yan sa turnover. Good defensive stop to para sa kupunan ng Barangay. At perhaps syempre kay Stephen Holt sa depensa niya kay RHJ. Dito sa first quarter mga ropa, dikitan lang ang score. At sa kabilang banda, possession ng kupunan ng Barangay Nebra. Nakakuha ng pasa dito si Justin Brownlee sa may ilalim. Dito sa game na to mga ropa, parang nawala yung iniinda ni Justin Brownlee. Nakakatakbo na siya ng maayos dito compared dun sa game 3, 1 at 2 na parang mabigat ang galaw ni Justin Brownlee. Pero dito sa game 4 mga ropa, napansin ko na nakaya niya ng tumakbo, mabilis ang kanyang kilos at naging maayos ang kanyang gameplay dito. At isa nga to sa example, tong poste niya dito sa may paint. As usual, ang bumabantay sa kanya dito ay si Glenn Cobontin. Binangga-bangga niya lang dito ang depensa ni Glenn Cobontin. Sa pagbangga kasi ni Justin Brownlee na yan mga ropa, kung naglalaro kayo ng basketball, pagkabangga nyo dyan, pwedeng-pwede nyo nang iikot yan dahil na-absorb na ng defender yung bangga. Sa pag-absorb ng defender ng bangga dyan sa ganyang poste, nagiging one motion ng depensa ng isang defender. Kaya isang simpleng ikot lang mga ropa, nagkakaroon agad ng space ang umaatake sa ganyang depensa. At ganito nga ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Inikutan niya lang ang depensa ni Glenn Cobontin. Basket is good para kay Justin Brownlee, may kasama pang foul. Nung nakita ko tong mga galaw ni Justin Brownlee na to, isip-isip ko, okay na si Justin Brownlee. Kayang-kaya niya nang gumalaw compared dun sa game 3. Sa kabilang possession mga ropa ng Talk and Text, nagmintes dito ang tira ni Calvin Optana sa may
may 3-pointer. Good news to para sa Barangay Nebra dahil si Calvin Optana dito sa first quarter ay sobrang init talaga dito sa long bomb. Ngayon mga ropa, dun sa kabilang banda naman, possession ang kupunan ng Barangay Nebra. Ang higpit ng depensa ni Ronde Hollis Jefferson dito. Pero dahil dyan sa commotion na yan dun sa may ibabaw mga ropa, lumuwag naman yung paint dito para kay JV32. Pansinin kasi natin yung depensa ng Talk and Text dito ay Justin Brownlee. Ang naka-assign sa kanya dito ay si RR Pogoy. Dahil nga sa commotion sa ibabaw, nagkakagulo sila dyan sa ibabaw, lumuwag nga itong paint at mismatch na mismatch si RR Pogoy dito kay Justin Brownlee. In terms of height at tangkad lang, mas malaki na hamak si Justin Brownlee compared kay RR Pogoy. At commendable din talaga ang IQ ni Joe Devance dito sa Game 4. Kahit sa mga past games mga ropa, ang ganda ng ginagawa ni Joe Devance para sa kupunan ng Barangay. Hindi man siya umi-score, pero yung mga screen na ginagawa niya, yung mga high IQ plays niya, commendable na commendable. At dito nga mga ropa, na-anticipate ni Joe Devance na mismatch kay Justin Brownlee at maluwag yung paint dito sa depensa ng Talk and Text. Pinasa niya agad dito yung bola kay JB32. Di na pinahirapan ni Justin Brownlee ang kanya sarili dito. Till drop sa harap-harapan sa depensa ni RR Pogoy. Easy-easy yan para kay Justin Brownlee. Basket is good. Sa senaryo na to, may 5 puntos na hawak na kalabangan ng Barangay Gene Kings, 24-19. At possession ng kupunan ng Talk and Text dito. Eto mga ropa, papakita ko sa inyo. Ito yung isa sa napaka-konting instances o pangyayari na nakascore si Ronde Hollis Jefferson dito sa depensa ni Stephen Holt. Ray ng Batak ang nagmamando ng bola para sa Talk and Text dito sa ibabaw. At nag-set siya ng screen dito kay Ronde Hollis Jefferson, hand-off ng bola. Sa hand-off ng bola na yan mga ropa, nakaset pa ng screen si Ray ng Batak dito. Good IQ play. At dahil sa screen na yan mga ropa, nakapwesto si RHJ dito sa may 3-pointer. Nakuha ni Ray ng Batak dito sa screen si Stephen Holt. Kaya enough space kay Ronde Hollis Jefferson para ipukol tong 3-pointer na to. Dahil sa screen na yan ni Ray ng Batak mga ropa, na-delay si Stephen Holt para mag-close up dito kay RHJ. Ang tendency basket is good para kay RHJ. Ilan lang to sa instances na nakascore si RHJ kontra sa depensa ni Stephen Holt. Dito sa next play mga ropa, papakita ko sa inyo one-on-one defense ulit ni Stephen Holt kontra kay Ronde Hollis Jefferson. Dito mga ropa, walang play-play, walang screen or kahit ano, talagang one-on-one lang sila sa depensa at sa opensa. Nandito sila sa may mid-range. Depensa ulit ni Stephen Holt dito kay Ronde Hollis Jefferson. Take note mga ropa, tira ni Ronde Hollis Jefferson tong mid-range. At ang ganda ng depensa ni Stephen Holt dito. Talagang nakadit siya dito kay Ronde Hollis Jefferson. Ang outcome niyan mga ropa, nag-make ng move si Ronde Hollis Jefferson. Pero mintes ang tira niya dito kontra sa depensa ni Stephen Holt. Good defense by Stephen Holt. At ang naging resulta niyan sa kabilang possession ng Barangay Nebra, naka 3 points si Maverick Amnesia. Defense turns into offense para sa kupunan ng Barangay. Kaya dito sa first quarter mga ropa, 30-25 natapos ang score. May 5 puntos na hawak ang kupunan ng Barangay sa pagpasok ng second quarter. Dito sa second quarter mga ropa, nadala pa rin ni Calvin Optana ang init ng kanyang shooting. Actually tumataginting na 26 points ang tinala ni Calvin Optana dito sa game na to. At dito corner 3-pointer specialty ni Calvin Optana. Basket is good para sa kupunan ng Talk and Text. 40-33 ang score. 7 ang kalamangan ng Barangay Nebra dito. At sa pagkakataon na to mga ropa, naputukan sa noo si RHJ sa hindi sinasadyang siko ni Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, possession ang kupunan ng Barangay Nebra. Dito umatake at penetrate ni Maverick Amnesia ang depensa ng Talk and Text. Napasok naman ni Maverick Amnesia dito ang defense ng Talk and Text at nakapag-make siya dito ng tira. Mintes nga lang ang tira dito ni Maverick Amnesia. Pero still natak niya pa rin yung depensa ng Talk and Text dito na nagresulta dito sa putback ni Scottie Thompson. Ang taas ng talon ni Scottie Thompson dito mga ropa. What a putback ang ginawa ni Scottie. Basket is good, easy 2 points para sa kanya. Dito sa second quarter mga ropa, na maintain ng Barangay Nebra ang kanilang kalamangan na 7 hanggang 10 puntos. Hindi na ibaba ng Talk and Text ang kalamangan nila na yan sa single digit hanggang mag third at fourth quarter. Ang dami rin kinumit ng Talk and Text sa turnovers dito. Dito nga mga ropa, penetrate na ng Batak ang depensa dito ng Ginebra. At ang ending mga ropa, turnover niya pagsalaksak. Nawala sa kanya yung handle ng bola dito. Yung mga gantong turnovers mga ropa, na take advantage naman niya ng Barangay Nebra. Dahil sa possession na to, ang nagmamando si Maverick Amnesia dito sa ibabaw. At ang kainsana ni Scottie Thompson na mag-set ng screen dito para kay Maverick Amnesia. Ang bumabantay sa kanya dito ay si Heruela. Pero hindi talaga screen ang pakay dito ni Scottie Thompson dahil nag-fake screen siya dito. Iniwanan niya agad ang depensa ni Heruela at na-anticipate naman niya ni Maverick Amnesia. Kaya easy pass ang kanyang ginawa dito. Open lane kay Scottie Thompson. Walang resistance dito sa may ilalim ng paint dun sa may ring. Basket is good, easy lay up. No problem para kay Scottie. At another one mga ropa, eto na naman. Sinusubukan na naman ni Ronde Hollis Jefferson na iskoran ang depensa dito ni Stephen Holt. Again, same position. Nandito sila sa may mid-range sa may left side. Again, walang play-play, walang screen na nakaset dito. One-on-one lang talaga. Pero nakadikit at malagkit talaga ang depensa ni Stephen Holt dito kontra kay Hollis Jefferson. Nagawa namang mag-make ng tira dito ni Ronde Hollis Jefferson, pero malagkit talaga ang depensa dito ni Stephen Holt. Kaya mintes na naman ang tira ni Hollis Jefferson dito sa may mid-range. Ang ganda ng
effort, positive outcome talaga ang ginagawa ni Stephen Holt dito na i-contain si Rondeolis Jefferson sa opensa. At dahil ang game plan nga ng Barangay Nebra dito sa game na to ay kumuha ng mismatch sa mga players para makascore ng madali, nag-set ng high screen dito si Justin Brownlee para kay Maverick Amnisi. Ngayon nakuha ni Maverick Amnisi ang depensa ni RHJ at nag-switch ang depensa ni Calvin Oplana dito into Justin Brownlee. Pinaikot muna ng Barangay Nebra dito yung bola at nag-end up sa kamay ni Stephen Holt yung bola. Penetrate niya dito ang depensa ng kupunan ng Talk and Text. Na-swipe yung bola kay Stephen Holt. Pero grabe yung bagsak ng bola dito, parang itinadhana sa kamay ni Justin Brownlee. Dahil merong Calvin Oplana si JB32 sa depensa, nawala si RHJ sa kanya dyan, mismatch yan kay Justin Brownlee. Bumagsak nga sa kanya yung bola. Ang outcome mga ropa, easy 2 points para kay JB32, basket is good. Dahil dyan mga ropa, pumalo sa 11 points ang alamangan ng Barangay Nebra, 46-35. At again, the next possession dito ng Barangay Gene Kings. Ang tumatao dito ay JB32 ay si RHJ. So ang ginagawa talaga ng Barangay Nebra dito ay kumukuha sila ng switch at mismatch. Nag-set ng screen dito si Justin Brownlee para mapalit yung depensa. Ngayon nakuha niya naman si Kelly Williams at napalit si Rondeolis Jefferson doon sa may kabila. Mismatch si Kelly Williams dito kay Justin Brownlee. Kaya ang ginawa ni Justin Brownlee dito ay yung ginawa ni Maverick Amnisi. Tumira din siya dito sa harap-harapan ni Kelly Williams. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, mintes ang tira ni Justin Brownlee. Pero still, yung game plan nila na-execute nila dito, yun nga lang yung outcome hindi maganda dahil mintes ang tira dito ni JV32. Hawak ni Kelly Williams ang bola, penetrate niya dito ang depensa ng Barangay. Pero hindi pilit na turnovers yan para sa Talk and Text. Tapo ng sabaw kay Kelly Williams. Kinapitalis naman niya ng Barangay Nebra doon sa kabilang posisyon. Ang nagmando ng bola dito ay si Scottie Thompson. Penetrate niya ang depensa dito ng Talk and Text mga ropa. Dahil wala si RCJ dyan sa paint mga ropa, madaling nakasalaksak dito si Scottie Thompson. Easy 2 points para sa kanya. Basket is good. Ngayon mga ropa, bago matapos ng second quarter, nag-set pa ng pick and roll dito ang kubo ng Barangay Nebra sa katauhan ni Justin Brownlee. Pagka-receive niya dito ng bola, inatake niya ang depensa ng Talk and Text at na-attract niya dito yung defender ni Stephen Holt. Kaya ang tendency mga ropa, si Stephen Holt na iwan na open dito sa may corner 3-pointer. Paubos na yung oras dyan dito sa second quarter. Pinukol na ni Stephen Holt ang 3-pointer dyan. Basket is good. At sa kabilang banda, ibabuzzer beater sana ni Rondeolis Jefferson dito ang oras. Yun nga lang mga ropa, mintes ang kanyang 3-pointer dito. Nagre-reklamo si Rondeolis Jefferson dito, may foul daw, pero hindi siya tinawagan ng referee. Ngayon mga ropa, medyo mahaba na tong video natin. Gagawa ako ng separate video para sa third quarter at fourth quarter at sa huling minuto ng laro na ginamit na diskarte dito ni Coach Tim Cone para iselyado ang panalo para sa kupunan ng Barangay Nebra. Ano masasabi nyo dito sa ginawang diskarte ni Coach Tim Cone dito sa unang parte ng laro? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.